we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. O, hindi ba? Wala ka naman tinanggal na kaibigan mo. Maniniwala ako, putang ina, kung may kaibigan ka nang tinanggal. O, tanungin kita, sino na yung mga kaibigan mo na inilagay mo dyan na inalis mo? Wala. Sila sabi niya dito, tiyak na sinusuring mabuti ang performance ng mga gabinete. Sinusuring mabuti daw yung performance ng mga gabinete. Naniniwala ka ba na talagang sinusuri niya yung performance ng mga gabinete kung pinag-resign mo lahat? Di ba? Kasi kung talagang sinusuri mong mabuti yung mga, sabi ko sa inyo, sinungaling to eh. Sinusuri mong mabuti, alam mo kung ano yung trabaho nila. Alam mo if they're performing or not. Kung alam mo if an agency is performing or hindi, kung hindi man, alam mo na dapat siyang tanggalin. But for itong instance na mass resignation nung nakaraan, inutusan mo silang lahat mag-resign para mas madali na sa'yo na makapagpalit ng tao. Bakit? Kasi nga, hindi mo naaasikaso, hindi mo natitingnan whether nagpe-perform sila o hindi. Mabuti na lang, tanga-tanga rin yung mga pinag-aano mo. Yung mga pinag-hire mo dyan, buti na lang mga bopols din, nagsipag-resignan sila, akala nila siguro maibabalik pa sa kanila, maibabalik pa sila. Meron pa naman bali-balita na meron daw di umano na bentahan ng posisyon. Hindi ko sinasabing totoo, pero bali-balita lang yun. Alam ko hindi totoo yun. Hindi ba? So tingnan mo na tinitiyak daw niya na sinusuring mabuti ang performance ng gabinete. Kung ako, alam ko na ikaw hindi ka nagpe-perform, palitan ka na. Ikaw, hindi ka nagpe-perform, palitan ka, ganun. Hindi yung pinag-resign mo lahat, tapos ni-retain mo yung mga kaibigan mo, yung nagbibigay ng biyaya sa'yo, ni-retain mo, tapos yung mga hindi mo kilala, naghahanap ka ngayon ng mga kapalit nila. Kasi tingnan mo kung talagang ikaw ay sinusuri mo mabuti ang performance ng mga gabinete mo, pag may tinanggal ka, may ipapalit ka kagad. But for this instance, wala siyang kumbaga hindi ibinalik sa posisyon na meron na siya kagad kapalit na sekretary doon. Wala. So ang nangyari, nag-resign sila lahat. Habang hindi pa nakakahanap ng mga kapalit nila, sila pa din yung mga sekretary. Tapos kalaunan, ibinalik yung mga, or ni-reinstate na yung mga talagang kaibigan niya. Lahat ng key positions, Remulyas, katulad niyan, si Minardo Guevara. Di ba? Nag-resign si Guevara dahil sinabi niya mag-resign lahat ng gabinete. Binalik ba si Guevara? Hindi. Ngayon, tanungin mo siya, bakit hindi mo na ibinalik si Guevara? Wala siyang alam. Basta, palitan na yan ng bago. So, paano mo sasabihin na sinusuri mo mabuti yung performance ng mga gabinete mo? Kasi ako, ganun ako. Naghumawa ako ng tao nung ako'y nasa trabaho. Meron na mga tao ko pa nasa ibang bansa pa. Meron akong KPIs na Key Performance Index. Meron akong mga tawag dito, meron akong listahan ng mga tao para lang sa for the lack of a better term. Meron akong listahan ng mga tao na nagpe-perform sa hindi. Meron akong mga nasa tawag diyan. Meron akong mga naka-PIP, meron akong mga performer talaga, meron akong middle lang. So ikaw bilang isang boss, yung pinaka-bottom, yung nasa bell curve ba yan? Nasa bottom. Makikipag-collaborate ka sa kanya. Ano ba problema mo? Yung mga kasama mo naman nahihit, ikaw hindi. Anong problema mo? Anong kailangan mo? Ibibigay ko para maging successful ka. O ngayon, pag talagang binigay ko na sa'yo lahat, wala pa rin, ibig sabihin, hindi ka talaga para dyan sa trabaho na yan. So, tatanggalin na kita. Alam ko kung nagpe-perform ka o hindi at yung ipapalit ko sa'yo, I'll make sure na mas magaling sa'yo or na background check ko din. At alam ko na at bago ko siya ipasok dito, i-interviewin ko muna siya, aalamin ko, kaya mo bang hawakan tong posisyon na to? Di ba? Ganun ang gagawin mo eh. Ngayon, alam nga naman, ang problema natin dito, plumbing, magpapadala ka ng electrical engineer. Di ba? Siyempre, kailangan yung personality, yung talino ng tao, fit doon sa posisyon. Dito sa ni Bongbong Marcos, sa gabinete ni Bongbong Marcos, sa tingin mo, yung skill set ng mga nasa pamahalaan niya, pasok doon sa required ng posisyon. Tignan mo si General Torre.
Sinong PNP chief niya, General Torre? Ang daming kaso, ang daming paglabag sa human rights. Tapos yun ang gagawin mo, tagapagpatupad ng batas. Doon pa lang, palpak na eh. Kung talagang sinusuri mo mabuti performance ng mga gabinete mo, hindi mo ginawang PNP chief si General Torre sa dami ng kahayupang idinulot niyan sa sangkatauhan sa Pilipinas nitong nakaraang mga taon. Pakinggan natin yung sinasabihin niya dyan sa podcast na naman niya. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. Ganun daw. Pag sinabi ko yung gagawin mo at hindi mo nagawa, sa military, ganun, out. Ang tanong, Bongbong, nabibigyan mo ba talaga sila ng instruction? Kasi the last time I checked, noong may bagyo, dyan sa Bicol, nagsasalita ka. Wala kang maibigay na instruction sa kanila. Baha na, ang gusto mo, pahupain yung baha. Hantayin mong huminto yung ulan bago kayo kumilos. Tapos, alam ko, kumamot ka sa ulo mo at tinanong mo yung mga sekretary mo, anong gagawin natin? Ibig sabihin, wala kang alam. Kung wala kang alam, wala kang may uutos sa tao. Kung itong ahensya na ito in the first place, hindi mo alam kung paano ang function niya, wala kang instruction na may ibibigay sa kanya. Tama o mali? So, paano mo ngayon? Paano mo masusuri yung kanilang performance kung una sa lahat, hindi mo alam kung anong trabaho netong isang isang ahensya na to. Relief next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Hindi ba? Wala ka naman tinanggal na kaibigan mo. Maniniwala ako, putang ina, kung may kaibigan ka nang tinanggal. Tanungin kita, sino na yung mga kaibigan mo na inilagay mo dyan na inalis mo? Wala, si Lagdameo nandyan. Si Rimulya nandyan. Yung isang Rimulya nandyan. Si tawag dito, si dating Justice nandyan pa. Si Enrile nandyan pa. Si Recto nandyan pa. Yung sa DBM nandyan pa din. Yung sa Department of Agriculture nandyan pa din. Wala ka pang tinatanggal na kaibigan, Bongbong, tumigil ka. Si Pangulong Duterte, ang dami. Ang dami siyang mga kaibigan na isa-isa niyang tinanggal. Isa-isa niyang tinanggal hindi mass resignation. Isa-isa niyang tinanggal kasi alam niya, underperforming talaga. Sabi niya magkaibigan tayo, pumalpak ka sa trabaho, sibak ka talaga. At alam ko kung bakit kita sinibak. Alam ng media kung bakit kita sinibak. Meron akong hinihingi sa yung output, di mo na ibigay. Ikaw, tanungin mo to. Anong output ng na hinihingi mo sa Department of Science and Technology? Wala to. Hindi niyan alam. Ang alam lang ni Bongbong how to be president, how to look and act like a president. Parang artista lang siya na gaganap kang presidente. Sige, kailangan suklay presidente ka. Tayong presidente ka, bihis presidente ka, may mga bodyguard ka with all the luxury. May mga sasakyan ka na sasakyan ng presidente. Pupunta ka sa isang lugar, kakamay-kamay ka. Para ka lang artista, pero pag inalam mo talaga kung yung ginagawa ba niya pang presidente, hindi. lahat ng mga plano niya, projects niya, wala siyang nagawa Hindi niya nga alam paano niya gagawin. Sabi ko nga sa iyo, ang Pilipinas is typhoon stricken na bansa yan. Tropical tayo, ibig sabihin, mainit, humid. Tapos lagi tayong dinadaanan ng bagyo. Simula't simula pa. Panahon pa ng mga ninuno natin, ganyan na ang Pilipinas. Mantakin mo, pag upo niya, bumagyo. Hindi niya alam anong gagawin sa baha. Hindi niya alam anong gagawin kung saan sinong uunahin pagdating sa relief operation. Sakay lang ng helicopter yan. Inspect lang ng inspect yan. Hindi ba? Yun lang sinasabi natin. So, naniniwala kayo na pagkaibigan niya, tatanggal niya? Naku, sabi ko nga sa inyo, malaking kabulastugan yan.